After ng challenging experience sa ating last episode, ay mag-explore naman tayo sa kabundukan ng Cordillera. Ngayon, pupunta tayo sa pinakamalamig na bahagi ng Pilipinas. Saan nga ba hahantong ang hindi pinagplanuhang biyahe na ito? At ano nga bang kamalasan ang mararanasan namin dito? Oh, shock! Meron kami nakasalubo. Grabe itong mga akate na to. Never again! Stress na po kami lahat. Kakayanin ko kaya ang challenge na matulog at mag-overnight sa van? Tonight is the night. Kaya lang hindi ako magiging komportable niyan. Ito lang yung pwesto ko. Ay, nako! Huwag na natin patagalin pa. Kung travel and adventure ang hanap nyo, tara! At samahan ako sa biyahe ko. Kaya tara, samahan niyo ako kung saan man ako dalhin ang aking mga paa. Let's go! Since tomorrow is holiday, long weekend to, nakapag-decide na kami pumunta ng Baguio ng biglaan sa mga oras na to. Siyempre, may surprise ako sa inyo. I'm with my baby Farfar and Fiorina! Sinama ko na sila kasi baka magtagal tayo sa Baguio kapag nag-enjoy tayo. Pero this time, meron akong challenge sa sarili ko. At yun ang ma-experience ang van life. Pero hindi naman literal na van life kasi gusto ko lang ma-experience mag-overnight dito sa van. So, tingnan natin kung kakayanin ko. Pero ngayon, as of the moment, nandito kami sa gas station para magpahinga muna yung aking driver na mahal kong driver at syempre magkape-kape. So, tara! Coffee! Salamat po. Tissue. Ready na ang ating coffee. So, let's go to Baguio na. At nakarating na nga kami somewhere in Benguet, hindi ako nagkakamali. Nagising ako dahil ang pagpasyahan ni Direk na huminto sa isang gilid para pagmasdan ang napakagandang tanawin na ito. All those little moments, the bus you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little moments. Good morning, everyone! So, kakagising ko lang. So, gising ko, ganda-ganda ng sunrise. So, ang first stop namin, di namin talaga alam kung saan. On the way kami sa Mount Acato. So, yun yung first stop namin. Titignan natin kung maganda ba doon. At sa mga oras na to, ay may kutob na nga ako na hindi magiging madali ang mga susunod naming daraanan. Ang pwede magtanong, yung Mount Acato dito po,
Pero dahil nasa napakasikip ng lugar para umikot at wala naman kaming ibang mahanap na place para mag-camping, ay pinili pa din namin na suungin ang matarik at masikip na daan na to papunta sa Mount Akato. Ito na nga, stress na po kami lahat. Sina-challenge tayo ni Mount Akato. Hindi ko alam kung makakarating pa ba kami doon. At may isa pa ngang problema. Hindi din namin alam kung tatanggapin ba kami sa Mount Akatol dahil hindi naman kami nag-advance booking. And at the same time, dagsa din ang mga tao sa Baguio dahil sa long weekend. 2 minutes na lang. Oh! Shucks! So how? Siya? At nangyari na nga ang kinatatakutan namin. Meron kami nakasalungo. Subukan tayo ng ni Lord. So, paano? Hanggang saan tayo? Aatras, be, para makadaan sila? Eh, hindi. Baka kasya naman sila dun, bebo. Diba? Grabe, ang hirap pala dito, no? Kasi kapag kami pa sila paakyat, isa lang yung daan. Wala nang iba. Oh my God. Buti na lang may space dito. Kasya naman na ito siya, be. Galing mo kami, kuya. Good job ka. Halika, magtanong tayo. Kung saan. Magandang umaga po, tay. Tay, tanong lang po namin kung saan. Mount Akato po. Left side po? Oo, dito. Okay. Ito po, ito na po ba? Ah, yung black. Oo, Yung yun. black po. Ay, Oo. okay po. Salamat po, tay. Ayun, bait naman nila. Lapit na pala tayo itong black gate. Nakikita nyo, yan na. So, let's go. Ayun. Kuya, pwede po ba walk-in sa Mount Akato? Buksan lang po namin, tapos diretso kami doon. Salamat po. Ay, nakalak po. Saan po kaya pwede magtanong po? Dahil sa nakasarado ang gate at wala daw ang bantay, sabi ng mga nakausap namin, Mawala kanina. Bakit? Sige, ay wait. sinubukan namin na tawagan ang number sa page nila. Hanggang sa sumagot ito at sinabi sa amin ang masamang balita. Na hindi sila tumatanggap ng walk-in at for reservation lang ang campsite nila. So ayun, di na kami natuloy sa Mount Akato dahil kailangan daw for reservation. Wala naman ako nabasa dun sa page nila na kailangan ng reservation. Ganun talaga. Sa kasamaang palad, hindi natin magagawa ang challenge na ma-experience ng one life sa place na to. Nasayang ang effort, pagod at oras namin makapunta lang dito. And it's all my fault. Dahil hindi ako nagplano ahead of time. Lesson learned. Follow your instinct. Tayo ubabot ng gatubit pa siya kung. Tatapatin ko na kayo. Hindi malakas ang loob ko sa mga ganitong bagay. Kita niyo ba yun? Meron ako sa inyo ipapakita ko. Saan kami dumadaan ngayon at nahihirapan ng ating driver. Nakikita niyo ba itong daan na to? So, paano dadaan dyan ang van? Diba? Guess what? Hindi ko alam kung sino ba sa amin na may balat sa puwet. Pero sigurado ako na isa sa mga kasama ko ang meron dahil sunod-sunod ang kamalasan na nararanasan namin sa adventure na to. Gago ka! Pagod na ako! Tayo! Wait lang! Kita nyo ba yun? Pakahirap, di ba?
delikado, baka maano ako. Finally, nakalabas na kami dun sa Mount Akato na pagkahirap-hirap puntahan. Hindi rin naman pala kami makakapasok. Grabe yun. Super challenging para sa driver namin. At syempre, para din sa akin, sa pagbibideo, nakita nyo ba yung kanina? Grabe ito. Kala naman di na kami makakalabas. Pero, now we're here na on our way to Ato Benguet. All those little moments, the bus you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little moments. Sandali muna kaming huminto sa isang tabi para mag-unat-unat. Dahil sa punto na ito ay pare-pareho na nga kaming nakakaramdam ng antok dahil sa mahabang biyahe. And at the same time, para pagmasdan ang nakakakilabot na ganda ng lugar na to. Tingnan mo nga naman kumalawang tadhana. Kaya pala hindi tayo natuloy mag-camp sa Mount Akato dahil may mas maganda tayong manidiscover sa araw na to. At isa pa, kung hindi kami na-stress at napagod sa daan papunta ng Mount Akato, edi sana hindi kami nag-stop sa lugar na to para magpahinga. Ang galing lang. Talagang everything happens for a reason. Grabe lang. Hindi man direkta, pero totoo nga na difficult roads often leads to beautiful destination. Malapit na tayo sa Atok Benguet. Actually, Atok na ata ito, pero malapit na tayo dun sa destination natin. Punta kasi tayo sa Northern Blossom Farm. Pero ngayon, nasa the moment, ang lamig dito. Ang perfect ng weather. I've heard the rumor. Ito talaga ang ganda ng City of Pines. Babalik-balikan mo They talaga. say you're alone. They say that you ain't sound. Breakfast muna tayo. Pipili tayo ng ating kakainin. That I've got a whole nother view. Yeah, Let's eat, guys! Breakfast natin today is fried rice with egg lang. Wala akong ibang napili ng ito. So, dandelion, my love stuck roots for you. Like a we're now here at Northern Blossom Flower Farm. Let's go! tomorrow, closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down. This is Astromeria. Means lily of the Incas. Let's go. Tour ko kayo sa farm ko. What it means to grow old. Yeah, now I know. Welcome to my flower farm 2024. Ano daw? Just enough to get by. Yeah, it is just enough to get As usual, maganda pa rin siya. Dalawang beses na ako nakapunta dito and grabe pa din. Tignan nyo naman yung view. Oh.
Dash. Dash. Ay. Hey guys! Andito ako ngayon sa highest point of the Philippines highway system, and it's located right here in Atok, Benguet at 7,400 feet above sea level. Para ka nang nasa ibabaw ng mundo. Kaya tara, samahan niyo ako libutin itong place na ito dahil this is a must-see when you're exploring the Cordilleras. Grabe. Ang ganda ng mountain views dito. Grabe, nakaka-amaze. Grabe, no? Parang iisipin mo, gawa ba to ni Lord? Napakaganda. Gusto nyo ba makita? Sure ba kayo? Gusto nyo makita? Baka maingit kayo. Hindi, joke lang. Tingnan nyo. Highest points of the Philippines highway system, 7,400 feet above sea level. Anong nararamdaman mo ngayon? Nararamdaman ko ngayon yung cool weather, yung cool breeze, yung peaceful ng view. Parang nag-remind sa akin or sa atin how amazing. What is the meaning of commitment? Ha? What is the meaning of commitment? Commitment? Yes. The word of commitment is fixable. Bakit? Bakit pumasok yung commitment? Anong... Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Kasabay ng malamig na panahon ay siya rin pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya naman dali-dali kaming pumasok sa loob ng aming sasakyan. Alauna na at wala pa di kaming mahanap dito sa Atok na pwedeng mapagsayan para makapagpahinga. Lahat fully booked. Physically and mentally drained na kaming lahat. Kaya naman naisip ko na baka pwede na kami dito sa van magpalipas ng gabi. Pero bigla akong kinutuban ng di maganda. Kaya naman this time, susundin ko na yung instinct ko. Mahirap na. Ilang minuto pa ang lumipas at nakahanap na kami ng place na pwedeng pagsayan overnight. Kaso nga lang, 2 oras ang bubunuin naming biyahe para makarating lang doon. Napakalayo at isa pa, pagod na din si Derek dahil kahapon pa siya gising. Pero wala namang choice, so biyahe tayo. Bahala na.
Good morning sa inyong lahat. Nagtataka siguro kayo dahil umaga na naman. Nga pala, day 2 na ng ating adventure dito sa Baguio. Hindi na kasi ako nakapag-video pagdating namin dito sa tinuluyan namin. Dahil lahat kami, bagsak. Pagising namin, gabi na. Nagkaroon ng konting salo-salo para sa hapunan at naglibot-libot na din sa night market after kumain. Siya nga pala, kung nagustuhan nyo ang adventure natin sa episode na to, comment down below at mag-subscribe na din kayo kung gusto nyo ng mga ganitong content. Salamat! Anyway, sa araw na ito ay gagawin ko na ang challenge ko sa sarili ko, ang masubukan ang buhay van life. So basically, maghahanap tayo ng camping spot para dun mag-car camping at ma-experience matulog sa van. Pero bago yon, mag-explore muna tayo dito sa Baguio. I'm with Fury. So unahin muna natin humanap ng taxi. Dahil for today's video, pinili namin na mag-taxi na lang sa mga pupuntahan namin dahil mahirap ang parking dito sa Baguio dahil sa dami ng tao. Medyo mahirap din pala sumakay ng taxi dahil sa dami ng turista, pero nakasakay naman kami. They say you're alone now. They say that you ain't sound. But I don't believe. At syempre, dahil gutom na kaming lahat, ang first destination natin ay dito sa Chocolate de Baterol. Yeah, I think there's a treasure waiting for someone. Grabe, may pila na sa labas. So pumila din kami for almost 30 minutes. And ang ending, nakakain naman kami. At masasabi kong worth it naman ang pagpila dahil masarap din naman ang mga pagkain nila dito. Like a dandelion, my love's gonna. Walang plano, walang itinerary. Okay lang yan, basta masaya si Fury! Kaya tara, samahan niyo ako kung saan man ako dalhin ang aking mga paa! Let's go! Ay! Ay! We left our love with question marks, with broken hearts. I went all my life without you. Something right could be so wrong. At dahil nga wala naman kaming itinerary, pumunta na lang kami sa Burnham Park para makipag-banding sa mga pamangkin ko at syempre, pati na din sa mga baby doggies ko. We will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, I just have to put my feet back on the ground. And you will come back. Oh my God, it's you again. Once we were more than friends. Darling, how you've been. I miss your smile. At tuluyan na ngang sumapit ang gabi. Sa puntong ito ay tumatakbo sa isip ko kung uuwi na ba kami ng Manila or magbabaka sakali na makahanap ng camping site para sa Van Life Experience Challenge. Naisip kong umuwi na lang, kaya nga lang, nakakapanghinayang naman na umuwi ako sa Manila nang hindi ko nagagawa yung challenge ko for myself. Kaya naman, naghanap-hanap ulit ako sa Facebook ng place na pwedeng mapagcampingan. Pero bigo kaming makahanap ng tatanggap sa amin na camping site. Halos lahat kasi fully booked talaga. Hanggang sa nakita ko ang Camp Ragsak sa Facebook. Nakita ko malapit lang naman sa location namin. Halos 30 minutes lang. Kaya naman, sinubukan na din namin puntahan kaysa naman umuwi kami ng luhaan. Sa mga oras na to, parang gusto ko nang mag-back out dahil naalala ko na naman yung experience namin kahapon sa Mount Akato. Eto na naman tayo sa masisikip na daan. At eto na naman tayo bumabiyahe ng walang kasiguraduhan. Sinuong na naman namin ang masikip, maputik at malubak na daan. Pero this time, nadagdagan pa dahil sa dilim ng daan. Unti-unti akong binabalot ng takot at kaba habang patuloy namin binabagtas ang daan papunta sa kawalan. Hindi ko na alam. Wala din naman kaming mabweltahan para bumalik. Kaya naman, nagpatuloy lang kami hanggang sa nakaabot kami sa madilim na lugar na to. Parating na tayo dito sa Camp Ragsak. Pero ang problema, hindi kami nakapagpabook. So, walk-in lang. Tsaka gabi na. Hindi natin alam kung papayagan pa tayo makapasok. Pero, I think hindi na. Nakakapanlumo.
Dahil ito na naman ang senaryo na pagsarahan na naman tayo ng pinto. Pero teka lang, dahil this time, dala-dala ko ang karanasan ko sa mga naging adventure namin. Tara natin pumasok. Aminado ako na mahina ang loob ko at sa puntong ito, malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa takot at pangamba. Ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan ng isip ko na lakasan ang loob ko dahil hindi ako pwedeng muwi ng walang napapala. Hello po. Yes, ma'am. Plano po sana namin magstay dito. Nasa labas pa yung van namin. Pwede pa kaya? Ay, sa Camp Regs ako? Apo. Walk-in po, if ever? Opo. Wala na, mami. Wala na. Kahit sa van lang kami magstay. Tapos mag-park lang kami sa Car somewhere. camping, wala na rin po kasi, ma'am. Oh, ganun. Oo. Sayang. Occupied na. Kahit isang space lang kung saan Ay. po pwede mag-park. May ano kaya, kuya? Ay, valid. Ay, reach extension, no? Reach extension? Wala naman ang magpa-park? Guys, I'm so happy! Pinayagan tayo. Ang una sabi ni Kuya, siya ata yung may-ari nito. Fully booked na daw kahit car camping. Pero sabi ko, kahit magkaroon lang ng park, mapapag-parkan yung van, tapos hindi na namin kailangan ng tent. Kasi yun naman yung plano natin, matulog sa van. So buti na lang may isa pag space. Thank you, Lord. Sarap dito magstay. Thank you kay Sir Pedro ng Camp Ragsak. In-accept kami. Sabi nga, di ba, kung para sa'yo talaga. Sobrang hirap man na napagdaanan namin bago makarating dito. Takot, kaba, lungkot, disappointment, napalitan naman ng saya at ginhawa sa pakiramdam. Basta andun talaga yung mindset mo na whatever happens, at least you tried. Ano man maging outcome, hindi mo pagsisisihan. Kaya, challenge accepted. Tulog tayo sa van at enjoyin natin tong camp na to. Very accommodating, very mabait. Thank you, Lord. Gagawin ko yung challenge ko ng may saya dahil pagising ko sa umaga, itong view yung makikita ko. Yay! Wala ka. Gulat kayo, no? So, ayun guys. Hindi na ako nakapag-video masyado kanina. Nag-chill-chill na lang kami sa labas. Kasama ng dalawa kong pamangkin. So, ayun. Anyway, tonight is the night. Ngayon ko nasusubukan matulog overnight dito sa van. So, magkakaalaman na kung kakayanin ko ba dahil first time ko to gawin. May ilaw ako kasi hindi nyo makikita. Tingnan mo naman yung pwesto. Pakita ko sa'yo. Ito lang. Diba? Halatang hindi ako magiging komportable. Pero para sa challenge, kakayanin ko. Yan. Ito lang yung pwesto ko. Hindi siya, nasa isip ko pa lang hindi ako maging komportable kasi hindi naman nakaset up to as van life. Ginawa lang natin pero kung kakayanin. Pero malay nyo, soon, gawin namin tong camper van. Sa paano, malalim na yung gabi. Kailangan ko nang matulog kasi sabi ni Sir P, napakaganda daw dito kapag umaga. So, kailangan kong magising ng maaga para masilayan namin yung sunrise. Sayang naman, di ba, kung di namin maaabutan yun. Kaya, good night.
Bye-bye. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad, and I read your letters. Good morning! Ganda ng morning dito sa La Trinidad. Ang lamig. Tingnan na yung view. Bed. It's been so long, I know, but I'm finally coming. Diyan ako natulog. Iba talaga yung feeling kapag sa van ka natutulog. Medyo challenging. Pero at least na-experience ko. Though hindi ako masyado nakatulog. At least next time, alam ko na kung ano yung mga dapat gawin para maging komportable. Oh God, I miss you bad. The only thing I need is you beside me. Oh God, I miss you so bad. It's been so long. Walang mapagsidla ng tuwa ang puso ko sa tuwing binabalikan ko yung mga kakaibang experiences namin ng mga nakarang araw. Talagang napakabait ni Lord. Till then I'm dreaming of your heart. Sobrang thankful ako dahil marami akong natutunan at mga naranasan sa paglalakbay kong ito. Your heart, your eyes, our love. So paano? Hanggang dito na lang muna siguro. Sana ay na-enjoy nyo ang 3-day adventure natin dito sa Cordillera. Saan naman kaya magandang mag-adventure next time? I-comment nyo naman para mapuntahan natin. Again, this is Jay Tabiano at magkita-kita tayo muli sa susunod kong adventure. But I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes. Ito ang tunay na